Okay? Kayo po'y ihanda nyo na ang inyong mga kape at pandasal. Amen. Wala man tayong kape at pandasal, at least ngayon bumawi kayo ngayong hapon. Magkape kayo at magpandasal kayo ngayon. Tama ba, Kuya Samuel? Ha? Amen? Ah, so, ito po, i-share ko na, ano po. Yan. Okay, so workmanship. Pag narinig nyo ba yung workmanship, ano po ang na inyong naiisip, no? Based dito sa ating pong text, ano po, ang text natin ay Ephesians 2 verse 10, ano po. Samahan niyo po ako, babasahin ko po. Sabi dito sa English version, ano, sa ano po ito, New King James Version. Sabi po dito, for we are his workmanship. Tayo daw po, ano po, ay ay ginawa, ano po, hinulma, binuo ng ating Panginoong Hesus. Okay? Created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand. No? Matagal na palang inihanda ng Diyos, mga kapatid. No po? All we need to do is to walk on to the plans of the Lord to our life. Kaya po expand. We need to go to the process. Wala pong dumaan sa proseso na lahat ay nakangiti. We have to really stretch ourselves, both physically, emotionally, and spiritually. Ulitin ko po. Workmanship is that we have to stretch ourselves, no? Emotionally, physically, and spiritually. Workmanship. May dinisenyo na ang Panginoon para sa atin that we should walk in them. Amen? So yan po ang ating teksto sa hapon na ito, mga kapatid. We still have time. Okay? It will be brief, no po, sa hapong ito. But I'm inviting everybody, no po. Ako po'y namamanik sa inyo mga puso. No po. Huwag po natin patigilin ang biyaya na ating natatanggap sa ating sarili. Ating pong i-share, no po, whether sa isip nyo, nag-iisip kayo kung babasahin ba siya, makikinig ba siya o hindi. Gawain na po ng banal na Espiritu yun. Just do our part. Share the word, no po. At ito yung isang paraan para po matulungan natin ang bawat isa na ma-share ang salita ng Panginoon. Amen? So, introduction. Yan. Last week, di ba? Magkakaroon lang tayo ng konting recap. Are you capacity ready? No? Kayo po ba'y handa na? Gusto kang pagyamanin ng Panginoon. Handa ka na ba? Gusto kang bigyan ng responsibilidad ng Panginoon. Ikaw ba'y handa na? Gusto ng Panginoon na ikaw ay magkaroon na ng kabiyak. Handa ka na ba? Ha? Remember sa Genesis 2 from 14 onwards, ano sabi ng Panginoon? Ano ang unang ibinigay ng Diyos sa tao? Word. Yan po yung sundan nating proseso. No po? Work, then partner. Pagdating sa 18:20, sabi, binigyan tayo ng suitable partner. Yung paghahanda, mga kapatid, yung paghahanda kasi, it's a combination of the Spirit, the totality of your person coming from the Lord. Hindi lang po financial ang inihanda, hindi lang po emotion ang inihanda, hindi lang po physical, hindi lang po sasabihin natin, pastor, may nagawa na ako ng malaking bahay para sa amin ng pamilya. No? Tandaan nyo po, sa Psalms 127, tama po ba? Psalms 127 verse 1. No po, sige po. Kung sino pong makakita ay paki-post po yan, no? Psalms 127 verse 1, unless God builds the house. So, kailangan nating mabuksan ang ating isip at ang ating puso. Na sa pagbubuo at pag-aayos ng ating kapasidad, hindi po yan gawa ng tao. May parte ang tao, mga kapatid. Okay po? Pero last week, ating pong pinag-usapan na ang malaking bahagi o ang dominant aspect of your life that should be built on as capacity ready is your spirit. Ulitin ko po. Ang major na po or ang dominant aspect of your life that should be built on capacity ready is your spirit. Amen? Now, capacity building. Sabi dito, last week, tandaan nyo po ito. Nilagay natin ito sa comment box. Sabi natin, building capacity or capacity building is fueled by man's intention. Magkakaroon ka ng internal na pag-desire
Panginoon, gusto ko pong umunlad. Ayoko pong manatili. Kung ang aking mga magulang ay ganito, mga Panginoon, gusto ko po, ako po ang buhay ko iba. Gusto ko po ang buhay ko, Panginoon, baguhin mo to. So may nag-aapoy sa loob mo na pagbabago. At diyan ka gagabayan ng Panginoon. Lord, gamitin mo ako. Panginoon, kung meron mang karumihan sa akin, purify mo ako, Lord. Yan po yung pag-fuel sa'yo. Yung intention mo, nililinis ng Panginoon. Amen? Fueled by man's intention, but empowered by God. No? In other words, parang siyang yung Proverbs 19:21. Di po ba? There are many plans in man's heart, but the counsel of the Lord shall prevail. Sabi sa Proverbs, Proverbs 19:21. No po? Being intentional. So, ang pagbabago ay intentional. It comes from the inside. No? Change is an inside-out approach, mga kapatid. Amen po? So, sige po, mag-comment lang po tayo na mag-comment at i-share nyo sa amin yung blessing nyo po. Kung ano po nare-receive yung inyong revelation, just share it para po marami sa atin ang makakita at makarinig ng inyo pong atin pong natututunan. Amen? Now, last week din pinag-aralan natin to for capacity or dimension. Tama po ba? Yung IQ, okay? Kanina nabanggit ko, the most dominant aspect of your capacity na kailangan mabuo is the IQ is the SQ. No po? Ito po yung SQ, spiritual quotient. So meron tayong IQ, which is the intelligence quotient. EQ, ang ating emotional, kapasidad natin sa ating emotion. At physical quotient o physical capacity natin. At SQ, ito yung spiritual quotient natin. According sa Harvard Business Review, nagkaroon po sila ng study or experiment for 10 years. Alin dito sa capacity na to, sa apat na capacity na to, ang masasabi nating dominant that affects the totality of the person. At lumalabas po sa kanilang study that it is, tandaan nyo to, it is the spiritual quotient or the spiritual capacity is the dominant one, that when this spiritual capacity is weak, all of the other capacities are affected. Okay po? According yan sa Harvard Business Review. Okay po? So, i-search nyo na lang po para kung gusto nyo pong palalimin. No? Kasi ito, basic po kasi ito, yung IQ, EQ, PQ, SQ. No po? Though, ito po yung sasabihin ko po sa inyo, dito po sa, meron po tayo kasi, may katumbas po ito. No po? Yung spirit, body, and soul. Di po ba? Okay? Ngayon, for you to have a perspective, yung PQ o yung physical quotient o capacity, yun po yung body. Yung IQ at EQ, kung mapapansin nyo, pag pinag-aralan natin yung soul, pasok po ang intelligence, ang emotion, at free choice sa soul. Na po, dyan po nanggagaling yung ating decision making pagdating dyan sa IQ and EQ. Hindi po siya galing sa spirit. Although, ito po ay influenced by the spirit. Siya dapat influenced by the spirit or SQ. It should be the dominant one. Okay po. Kaya mapapansin nyo, kaya pala ang tao mas nagiging, dito pa lang makikita nyo, body, soul, and spirit. Ang soul, dalawa. So, yung IQ at EQ, pag-ingatan natin. Kasi yung IQ at EQ, mga kapatid, if we are not founded in the spirit, kung wala tayong pundasyon sa ating pong spiritual na pamumuhay, mga kapatid, parang education. Magaling ka lang sa academics, but your character is weak. Pag ikaw ay nagkaroon ng challenges, mabilis kang mabuhay. Emotionally unstable ka. Why? Because your spirit is weak. Amen? So ngayon mga kapatid, let me move on dito sa ating pong topic ngayon. Ano po? We are God's workmanship. Okay po? Number one, we have to understand that to understand workmanship, we have to understand the image and likeness of God. Because the workmanship of God, we have to understand it's different from the workmanship of
man. Amen? Iba po ang pagbubuo ng Panginoon sa pagbubuo ng tao. Ang tao po, palagi may basihan, physical, visual, no po? Pero ang hindi mo kagad kasi madidetermine is how about his inner man? Kamusta ba ang kanyang puso? Kamusta ba ang kanyang inner o ang pangloob na pagkatao? Kasi pwedeng ipakita na magaling siya sa skill, magaling siya magsalita, more on intellect. But the work of God, the workmanship of God is different. And this is what this lesson is all about. You want to expand your capacity? Understand God's workmanship. And unang-una dyan ay yung image and likeness of God. Ano ba yung image and likeness of God? Amen po? Genesis 1:26-27. Basahin ko po sa inyo. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion. So, ano yung mga word? Image, likeness, dominion. Okay? Image of the Lord, yung holiness niya, yung power niya, yung deity niya. Deity means godship or lordship. Ay nilikha daw po tayo na katulad nun. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ bago siya umalis, kaya niyong lampasan pa nga yung ginawa ko if you have faith. And that's what makes the difference. Anong faith meron tayo? Gaano kalakas yung ating pong sabihin na nating what you call this one? Sa layman's term, appetite. Saan ka ba mas appetite? Mas may appetite. Ha? Sa physical things or sa spiritual things? Because when God give us dominion or leadership or management over the earth, that's what make the difference. Kaya maraming sumunod na kingdom, nagtayo ng kingdom, even on time ni Saul. Ayaw ng Diyos actually. Pero sabi ng Diyos, binalaan na kita Samuel, binalaan ko na kayo. And in other words, hindi yung king ng tao ang magbibigay ng dominion talaga over the earth. Ang gustong mangyari ng Panginoon. Okay po, mga kapatid? Talaga lang, sabi ng Panginoon, matigas na ang ulo ng mga tao. So, anong nangyari? Binigay yung dominion. Okay, sa Genesis, binigay yung dominion sa tao. Okay? Nung binigay yung dominion ang tao po, mas pinili niya po yung not holy. Mas pinili niya po yung creation, kapwa creation niya, kesa sa creator niya. Anong bilin ng creator? Di ba? Ano sabi ng creator? Lahat yan, pwede nyo pong pakialaman. Pwede nyo pakialaman yan. Pero wag yun nasa gitna. Okay po? I can hardly imagine, no? Parang kantay, no? I can only imagine. Di ba? Anong klaseng Diyos talaga ang ating Panginoon nung time niya kay Adan at Eva? Maybe he's a gentle God. Kasi hindi natakot yung dalawa sa kanya eh. Tama po ba? I want you to imagine kung kayo sinabihan ng Panginoon. Pero bakit nakuha pa rin nilang mas makinig doon sa creation kaysa doon sa creator? Okay? So, leave it there. Okay po? Let them have dominion over the fish, over the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and every creeping thing that creeps on the earth. Tingnan niyo po sa 27. So God created man in His own image. Okay po? In the image of God, He created him. Galing, mga kapatid. We just need to really have that kind of faith. Like the heroes of faith, like Abraham, like Joseph, na po, like Jesus. Sinabi na sa umpisa pa lang we are created in the image of God. No po? At dinefine ng Panginoon. Created him, male and female. He created them. Wala pong ibang creation after that.
Maliban sa mga hayop, pagdating sa tao, dalawa lang. Ano po? Male and female. Hindi pwedeng mag-cross. Amen? So number one, mga kapatid, we have to understand that God's workmanship that will give us the expansion or the expansion of our capacity. Like for example, katulad nung pinakita natin last week, yung spiral thing coming from sa maliit na bagay, no po, sa simpleng pag-iisip, lumalaki at lumalalim at lumalawak, lumalawak na lumalawak ang pangunawa mo at pataas ng pataas ang consciousness mo. The same. But there is process. Okay po? Ang number one nga po, maunawaan mo that we are made in the image and likeness of God. And what is that image and likeness? Okay po? That image, that the characteristic of God. No po? Magkaroon ka yung talino galing sa Diyos. No po? Binigyan ka ng kapangyarihan eh. Kaya God gave us the free choice. Dahil gusto niyang makita sa atin that out of that free choice, ang pipiliin natin ay yung Diyos na lumikha sa atin. Because we are made in the image and likeness of Him. Genesis 1:26-27. Yan ang totoong nature ng tao. So mga kapatid, kaya ko ito tinuturo, mga kaibigan, mga minamahal, kaya ko po ito tinuturo. For you to understand na hindi ka nag-umpisang matuto dahil nag-aaral ka ng school. No, there is an innate. When I say innate, mayroon na po talaga nung ikaw ay pinanganak, kasabay na po itong ibigay ng Panginoon sa iyo. Okay po? Binigyan ka ng talino, binigyan ka pa pag-iisip, binigyan ka ng free will to choose. Hindi po totoo na pag ikaw ay naging mananampalataya o naniwala ka sa Diyos, ikaw ay parang robot. Hindi po totoo. Actually, ang parang robot ngayon ay yung mga tao na sobrang alipin ng gadget. Parang robot na talaga. No? Gigising, hahawak ng cellphone, maglalaro maghapon, kakain saglit, babalik sa cellphone, gadget. Everything is virtual. When I say virtual, walang realidad. Hindi niyo po ba nakikita yun? Lumalaki ang ating mga anak na hindi na naiintindihan ang realidad. Lumalaki sila sa virtual. Kaya nga, contradicting yung sinasabing virtual reality. When we say virtual, it's not real. When we say virtual, it's imaginary. Real means face-to-face. Real means nandyan ka, may interaction, yun ang totoo. That's the definition of God. Pero dahil ang mundo, iniiba ang definition ng buhay, no? Virtual reality. Wow. Para mong sinabing mag 3-point ka sa undergoal. Pwede ba yun? Magti 3 points sa undergoal? O fade away dunk. May fade away dunk ba? Kasi ang dunk, kailangan lalapit ka sa ring. Maraming ganyan mga kapatid. Many new defined word that does not coincide or that does not go parallel to sa salita ng Panginoon. Kaya kailangan maging familiar ka sa salita ng Diyos para alam mo, may filter ka. Pag nakakarinig ka ng paliwanag ng mundo, yung antena mo tumataas kagad, di ba? Whoops! Di ba? Virtual. Uy! Amen? Tama po ba? Amen? Tingnan po natin, baka po may mga yan, no? Praise God, praise God. Yan. Sabi ni Ate Yogi, no? Isa sa ating napakasipag na manggagawa po, leader sa Kape at Pandasal. Spiritual quotient is the dominant one. Amen. Tama po yan. No po. Pag-aralan po natin yan. Kailangan po natin mapakinggan kasi sa buhay natin ngayon, we're too busy. No po? We're too busy. So number one, image and likeness of God. Okay? Number two, knowing God. Okay? Workmanship. Para malaman mo na itong nangyayari sa iyo, ito yung workmanship of God. Na ang aking totoong nature is coming from God. You have to know God. You have to know His ways.
You have to know His standard. You got to know what's His plan for you. At maliwanag ang plano ng Panginoon. Dineklara niya na sa iyo sa John 14:6. Sabi sa John 14:6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Okay? Application tayo mga kapatid. Knowing God means knowing His ways. The ways of God is different from the ways of man. Ways of God involves humbleness, involves honesty, involves meekness, hindi yung ma-pride na tao. The ways of God, okay, He will take away everything na magbibigay sa'yo ng hindrance para makasunod ka sa Kanya. Tatanggalin niya po sa buhay mo yan. Kaya ngayon, mag-isip po kayo. Ano yung tinanggal sa inyo ng Panginoon? Not because God wants you to be lonely or sad. God puts away people from you. God puts away things from you. God puts away job and profession from you. Not because He wants you to be full, but He wants you to learn something na hindi mo siya mapakinggan dahil sobra kang busy sa mga worldly things. Okay po? Hindi ko sinasabi na wag po kayo magtrabaho. What I'm trying to say, ang Diyos, sabi, tingnan niyo po to sa Proverbs 19:21 para makita niyo yung balanse. Marami kang pinaplano sa iyong buhay. Katulad ko po, lahat po tayo may mga plano. No po? Kung iisipin ko sa analytical mind ko, mga kapatid, mga minamahal, even my wife, nung time na ako'y uuwi, alam niya kung magkano ang sahod ko. Pero alam niyo, may kapayapaan ako sa puso nung umuwi. That was 2015 when I went for good coming from the Middle East. Ginagamit naman po tayo ng Panginoon doon. May mga churches na rin po doon. No po? Hindi man po tayo yung head pastor, tayo po yung nag-church plant na po noon sa parte po ng Eastern Province ng Saudi. Sa Ras Tanura, sa Al-Kubar, sa Damam. No po? Pero di ba? Pwede mo nang i-justify yun eh. Lord, di ba mas okay dito, kumikita na ako, tapos ginagamit mo pa. Pero hindi yun yung panawagan. From the word of our pastor, ano ba ang binubuo mo? Bank account o pamilya? Wala akong pamilya sa Saudi, mga kapatid. So alam ko, nung sinabi nung ako'y kinausap ng ating pastor ng time na yon, which is hanggang ngayon, it gives me a question mark. Paano nakapasok sa island na yun ang tawag ni Pastor Dong? Kung hindi Diyos yun. At sabihin sa akin ng mensahe, anak, ano ang binubuo mo ba? Pamilya o bank account? Well, siyempre sa isip ko, pamilya. Eh kung ang magiging katwiran ko, Lord, di ba ginagamit mo naman ako sa Saudi? Tapos may maganda ako sa sahod. Dito na lang ako, Lord. Pero sabi nung time na yon, sabi ni Pastor Dong, anong binubuo mo? Bank account o pamilya? So alam ko, uuwi ako. O dahil ang pamilya ko wala naman sa Saudi, wala sa Middle East. Ang pamilya ko nasa Pilipinas. Amen? These are the things you need to understand pagka natuto kang makinig. At mga kapatid, hindi po siya basta magsasalita katulad ng sa tao. Ang tao kahit handa ka, hindi ka handa, magsasalita yun. Pero ang Diyos tahimik po yan. Until such time, nakita niya na ang puso mo handa na. Kakausapin ka niya. Ulitin ko po, maliban na makita ng Diyos na ang iyong puso handa na, kakausapin ka niya. Maririnig mo ang voice niya sa iyong buhay. At doon mo talaga tuluyang makikilala ang Panginoon. You want to have an expansion in your capacity? Gusto mo ma-expand yung capacity mo? Kilalin mo ang Diyos. Yan din po ang sinabi ni David sa kanyang anak. Naalala niyo po sa First Chronicle? Sa First Chronicle 28 verse 9, sabi ni David sa kanyang anak na si Solomon, my son Solomon, know the God of your father. Know the God of your father. Hindi po talaga pwedeng mabago, mabasag, o putulin
o wasakin ang protocol ng Father and Son. No one comes to the Father except through me. That's the protocol of Father and Son. Sino? Si Jesus Christ. Kanino ka matututo? Kay Jesus Christ. Bakit ka matututo kay Jesus Christ? Dahil kung meron mang napaka-honorableng anak, wala na tayong ibang model. It's Jesus Christ. No God. Amen, mga kapatid? So, in 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 God's workmanship, may proseso. Kailangan mong ha? Malaman ang iyong nature. Kilanlin mo yung identity mo. Makikilala mo ang Diyos mo. No po, ito knowing God. No po. Although dito po sa number 1 yung let us make. Yun yung proseso ng Panginoon para sa atin kasi. Hindi po natin, wala po tayong magagawa doon, mga minamahal. Wala po tayong pwedeng gawin doon. Yun ang naging proseso ng Panginoon. Amen po. Tayo naman bilang tao, kailangan natin kilalin ang Diyos. At alamin na ang kanyang pamamaraan, ang katotohanan at ang buhay na gusto niyang ibigay sa atin, ano po, ay hindi mo makukuha. Makukuha mo lamang sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. No God. Amen? So, sa Joshua 22:5 at saka sa Matthew 4:10, ano po, you cannot declare to yourself that I know God and I believe in God, that He is my Lord and my Savior without serving Him. Ayan na, papasok na tayo sa praktika. Nalaman mo, naunawaan mo ang pagka-Diyos ng Diyos. Nalaman mo ang ginawa sa iyo ng Diyos. Nalaman mo ang disenyo sa iyo ng Diyos. Question mark. Ano ngayon ang gagawin mo? What is to be done? Ano po, last 2 weeks, may naging workshop kaming mga pastors. Ano po, ang title ng workshop is What is to be done? Okay po? Ano yung mga gusto mong itigil na sa loob ng simbahan? Ano yung gusto mong simulan sa loob ng simbahan? Ano yung mga gusto mong i-sustain dahil maganda para sa loob ng simbahan? Ano yung gusto mong i-expect? In answering those questions, you will know nasaan ka ngayon sa ministry. Ano po? Kung nasaan ka sa ministry. If you will just honestly answer those questions. Things to stop, things to start, things to sustain, and things to expect. Okay po? Or to build on. Sabi po dito sa Joshua 22:5, na po, but take careful heed to do the commandment and law which Moses, the servant of the Lord, commanded you. Ano yun? To love the Lord your God. Mahalin mo ang iyong Diyos na yung Panginoon. To walk in all His ways. Lakaran mo ang kanyang pamamaraan. To keep His commandments. No? Iyo daw pong keep-keepin, no? Ang kanyang mga batas. To hold fast to Him. Siya lang ang iyong panghawakan. And to serve Him with all your heart and with all your soul. That's serve your God. Meaning, mga kapatid, pag ikaw pala ay nagsisilbi ng walang kaligayahan, you're not serving God. Make sense? Ulit. Okay, ulit po tayo. Ulit. Nabasa natin to. Ikikip mo ang commandment niya, susundin mo ang kanyang mga ways, pamamarisan mo ang kanyang pamumuhay. Siya lang ang iyong panghahawakan sa oras ng iyong panghihina. Serve Him with all your heart and with all your soul. Pag pala ikaw hindi masayang nagsisilbi, hindi ka pala talaga nagsisilbi. Mga kapatid, kaya marami po sa atin, busy lang sa ministry. Pero bakit hindi nakakatikim ng pagpapala? Bakit palaging may cycle of defeat sa buhay? Sana po matanim sa puso niyo po ang salitang ito. Siguraduhin natin na ang ating pagsisilbi ay may kagalakan sa ating mga puso. Ito po. Hindi ko lang po matandaan kung yan po ay sa Deuteronomy o sa Numbers.
no po, sa Old Testament, na sinabi po na dahil kayo'y nagsilbi sa akin ng walang kagalakan, isinusumpa ko kayo. Tingnan niyo po yung pwedeng gawin ng Diyos kahit nagsisilbi ka na sa kanyang templo. Pag ikaw ay nagsisilbi ng walang kagalakan, the strength of the Lord will not be in you. The wisdom of the Lord will not be in you. Ang totoong pagsisilbi sa Panginoon, mga kapatid, ay may kagalakan sa puso. Hindi po kakulangan ang tayo po ay maglabas ng ating resources. Hindi po kakulangan sa buhay natin na ang ating oras ay ibigay natin, ilaan natin sa gawa. Hindi po kakulangan. Kumpara, mga kapatid, sa kaluwalhating ibibigay niya sa atin pagdating ng panahon. Wala pa po yan sa kalingkingan ng kaluwalhati ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Kaya nga po, defining moment yan. Kung talagang gusto natin magsilbi sa Panginoon, defining moment yan. Serve your God with all your heart, with all your soul. Anong sabi ni sa Matthew? Ano po? Sabi po, to serve is to uncompromise. Grabe. No? To serve, no? Siguro dagdagan natin. To serve is to be uncompromising. Okay po? Then Jesus said to him, away with you, Satan. For it is written. No? Di ba? Sabi kasi ni Satanas sa kanya dito, ibibigay ko sa kanya lahat yan. Ibibigay ko sa iyo lahat to. No? Ngayon, parang ngayon, halimbawa, kinakausap po talaga kayo. Ikaw, bibigay ko sa ito, ibibigay ko sa iyo yung gusto mong bahay, ibibigay ko sa iyo yung gusto mong lupa, ibibigay ko sa iyo yung gusto mong profession, ibibigay ko sa iyo yung gusto mong girlfriend, yung gusto mong boyfriend, mapapangasawa mo, ibibigay ko sa iyo. Sabi ni Satanas. Pero lumuhod ka sa akin at ako lang ang sasambahin. Ano yung sasagot mo? Katulad din ba ni Jesus Christ ang sasagot natin? Away with you, Satan. For it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. May Diyos kang pinananampalatayanan at paninindigan. Amen? Okay po, mga kapatid. We want to have an expansion in our capacity. Matuto tayong sumunod at magsilbi sa Diyos. God will expand you. Hindi mo halos maisip kung paano kanya pagpapalain. Nakakahamon, mga kapatid. At kayo hinahamon ko sa hapong ito. Matuto tayong sumunod at magsilbi sa Diyos. Ano po? Unti-unti, mga kapatid. Let's just pray. Mag-participate tayo, lalo na mag-active po tayo sa ating 24/7 intercession. Magsilbi po tayo. Ano po? At bago tayo magsilbi, alam ng Diyos ang pangangailangan mo eh. Ulitin ko ha, mga kapatid, mga minamahal. Ang Panginoon, hindi siya hihingi sa iyo nang hindi niya pa ibinibigay. If God will expect from you as a mature spiritual believer, ibibigay niya muna sa iyo yan. Pero kailangan mo siyang bigyan ng pagkakataong maibigay sa iyo. Not on your terms, not on your time, but God's term, God's time. Lord, sige nga po, may oras po ako ngayon eh. Libre po ako, 10 to 12. Bigay niyo nga po sa akin ano bang mandato ko. Oh my goodness. Kapatid, di po ganun ang Lord. Hindi mo pwedeng diktahan ng Diyos. Hindi ka pwedeng pumasok sa programa ng Diyos, tapos didiktahan mo ang Diyos kung paano kanya bubuuin. At sa mga nakakarinig ngayon, alam niyo po ang sinasabi ko. Sa mga workers ng church, sa mga leaders ng church natin, sa mga fellow pastors, alam niyo po ang ibig ko pong sabihin. Matututo ka at tuturuan talaga tayong manahimik, magantay, magpakumbaba sa Panginoon. Amen? Sabi po sa Matthew 4:10, no? You shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Dadating ang time, may panghihina po tayo. Totoo po yun. Pero isa lang po ang huwag niyong tatanggalin. Ang Diyos ay Diyos ko. That's it. Ang Diyos ay Diyos ko. Siya lamang ang aking paglilingkod. Nangihina ka? Pray.
Kaya nga po, ako naniniwala kaya po tayo nagkaroon ng 24/7 to strengthen the workers, to develop new leaders, and to raise up new pastors from our church. Hindi po programa lang yan, mga kapatid. Proseso ng Panginoon yan sa ating lahat. Ano po? Amen? May mga comment po dito, sabi po dito, ayan, sabi ni Ate Kasing, serving God with a humble heart and spirit. Amen? Ayan, welcome po kay Pastor Eric Tech from Laguna. Amen? Sabi po ni ah yan, uy, si Kuya Samuel, sabi ni Kuya Samuel, in Alcobar, prophecy was told me by the first time pastor I met na magiging kagaya ko siya. But I ignored that, saying it's impossible. na, na, natawa naman akong bigla doon, kapatid. Totoo naman, no? Sa nature mo dati, parang imposible talaga. Amen? Pero salamat sa Diyos. He can change. He can change people. Amen? Salamat po. Glory to God. Saying it's impossible. To ignore is not an option to run. But you're just delaying the plans of God on you. Amen. Sabi nga po sa Proverbs, no, isulat niyo po, Proverbs 19:21. There's many plans in man's heart, but the counsel of the Lord shall prevail. No? Amen. Salamat po, no? Salamat na nakakakuha po tayo. Na ano natin, ano na may nakaka-relate po tayo. Na totoo yung mensahe ng Panginoon sa ito pong mensaheng to ay swak kung gusto mo mag-expand ang capacity mo. Gusto mo mag-level up, makinig po tayo. So po, lagay natin sa puso ang mga bagay na to. Okay po? So baka mag-adjust po ako plus 10 minutes, no po? Plus 10 minutes. Salamat po. Isa po sa mga ito po si Pastor Eric Tech, si Pastor Alan Sarmiento. Ito po yung mga na-interview na po natin dito sa ating pong daily life sharing at ngayon nanonood po sila. No po? Pastor Alan Chua Sarmiento, welcome back po. Amen? Praise God. See you. No? Although hindi tayo nakita last time na nag-meet up kami ni Pastor Eric, hopefully, sa susunod, magkakasama lang tayong tatlo dyan. Amen? Kape-kape. Praise God. Yun. Hallelujah. Praise God. Ay, sorry. Hindi lang po. Sabi ni Ate Yogi, amen po. Passionate in serving in the Lord with all your heart and soul. Hallelujah. Amen. Sabi po ni Norma Sales, ayan, Cadiz, no? Magandang hapon po. Sabi din po ni Mayor Atienza Gubi, no? No po. Yan. Magandang hapon din po sa inyo. Sabi ni Pastor Imelda Ramos Villanueva, no? Outreach po ng Dahab of Christ sa Montalban, Rizal. Love to serve the Lord with all your heart and with all your mind and with all your soul and with all your strength. Praise God. Amen. Nanay Carol, magandang hapon po sa inyo dyan. Po. And then Melody Bakuli de Guzman, magandang hapon din po sa inyo, Sister Melody. No po. Amen? Amen. Kahit kailan, sabi po ni Pastora Imelda, kahit kailan, ang Panginoong Jesus ay di nagkulang sa lahat ng naglilingkod sa Kanya. Amen. Praise God. No po. Huwag lang po natin payagang pangunahan tayo ng takot. No? Mang-aagaw po ng blessing ang fear. Tandaan niyo po. And fear does not come from the Lord. Sabi po yun sa 2 Timothy 1 verse 7. Amen po ba? God has not given us the spirit of fear, but love, power, and sound mind. No po? Tuloy lang tayo sa pagsisilbi sa Panginoon, mga kapatid. Mararamdaman niyo po yan. No po? God is strengthening and empowering you. Though may mga ano yun, may dala-dala ka sa puso mo, meron ka iniisip, may anak ka na inaalala mo, bibigyan ka ng kapayapaan ng Panginoon. Huwag mong hayaan na ang issue mo sa iyong buhay ay pigilan ka para mapagsilbihan mo ang iyong Diyos na tapat sa iyong buhay. Okay po, mga kapatid, maraming salamat po talaga, no? Tayo nagkasama-sama sa hapong ito. Welcome din po kay Sister Emerald, sa akin pong brother-in-law, kay Kuya Richard Carrasco. Welcome po sa inyo. And Laarni Salud Ilaw. Amen. Okay po. Sabi po ni Rani, Sister Rani, magandang hapon po. No po. And hi po kay Doc
Marvin. I know he's on travel right now. Ano po? Sabi ni Pastor Eric, yan, praise our Almighty God. No, maraming salamat po sa inyo. Amen, amen. Maylin Paharillo, sabi po ni Sister Ria, amen. Sabi ni Sister Maylin, serving God is our greatest reward. Amen po. No? Salamat po sa Panginoon. No? Welcome po, no? Welcome sa ating pong mga pastors gikan sa Cebu, Pastor Priscille and Pastora Elizabeth Sayon. Ano po? Okay po. And then, sino pa po? Zaldi Zamora. Amen. No? Welcome po. Uy, Brother Zaldi, no? Kasama po natin siya sa gawain sa Qatar. Welcome po sa ating mga ka-churchmate dyan. No po? The Great Commission Global Ministry, Qatar. No po? And then, sino pa po? Okay, Erlinda. Okay. Okay po. So, handa po natin si Ate Evelyn. Okay po. Yan. God bless din po sa inyo. Sister Ma'am Rani. Ayan. Ate Yogi. Okay po. So, tuloy natin mga kapatid. Okay. So, don't let anything, anyone disrupt, hindered serving God. Huwag niyo pong hayaan anumang circumstances. No po? Okay po mga kapatid. Hallelujah. Praise God. No po? So, ito po. Take your portion. Pastor, ano ibig sabihin ng take your portion? Kukunin ko ba? Tama. Pero maging balanse tayo mga kapatid. When we take our portion, take your portion as your accountability and take your portion as your reward. Ulitin ko po. When you take your portion as accountability and take your portion as your reward. Wag po tayo na masarap lang, gusto lang nating kunin pag reward. Pag accountability, ayaw nating i-take yung portion. The hardest victory is the victory over self. Hindi po, ang kapitalismo, hindi po ang komunismo, ang problema. Ang problema ay tayo mismo. Pag hindi tayo nagbago ng ating pag-uugali at pag-iisip, sabi sa Romans 12, hallelujah Lord, Romans 12 verse 2, di ba? Do not be conformed to this world by the renewing of your mind. Sa present time, ang tawag natin dyan ay mindset. Amen? Kaya sabi po dito, mga kapatid, sa Joshua 22:5, but take careful heed to do the commandment and law which Moses, the servant of the Lord, commanded you, to love the Lord your God, to walk in all His way, to keep His commandment, to hold fast to Him, and to serve Him with all your heart and with all your soul. Ayan. Sorry, nabasa na pala natin to. Ano po? Sa 5 na tayo. When you take your portion, mga kapatid, okay po? When you take your portion, tandaan niyo po ito. Okay po? Dali lang po ha. When you take your portion, you got to be you got to be accountable. Okay po? Pastor, anong ibig sabihin ng accountable? Pasimplihin ko po ha. Pag alam mo na responsibilidad mo ang isang bagay, may nakatingin o walang nakatingin, aktuhan mo na yan ay responsibilidad mo. Ganyan po accountability. Akin yan. No po? Pag may ginawa na mali ang iyong tao, you don't need, pwede mo siya pagalitan ng pagsabihan doon sa tamang sitwasyon. Pero, being an accountable leader, that's mine. Ako po yan. Tao ko po yan. Inaako ko po yung pagkakamali ng tao. That's the good leader. Yan ang totoong leader. Hindi po leader yung pagka nagkamali ang empleyado natin, nagkamali yung tao natin. Parang nandidiri ka sa, ano naman ginawa mo? Alam niyo pa, that's why you have to have this kind of mindset. Kaya po mahalaga na maunawaan natin yung nature ng ating Diyos. Ang nature ng ating Diyos, ready, mga kapatid, mahalaga po to.
bibigyan kanya ng tsansa para magdesisyon bago kanya husgahan. Kung minsan meron tayong gustong gawin sa buhay natin na parang tayo ang nagbibigay ng kondisyon sa Diyos. Sabi natin, Lord, ang bagal mo naman pumili sa buhay ko. Pero sabi ng Diyos, hindi ako nagiging mabagal. Hindi ako nagiging slack on my promises on you, sabi ng Diyos. Bagkus, binibigyan ko kayo ng pagkakataong maitama nyo ang inyong mga buhay. Hallelujah, mga kapatid. Kailan po kaya tayo magkakaroon ng ganyang pag-iisip toward our God? Na pag meron pong mga bagay na hindi natin nakukuha, ay hindi po natin sinisisi ang Diyos at hindi po natin kinakagalitan ng Diyos. Ha? Antatik, 'di ba? Ang tapang natin masyado. Sobra. Pumapanik na talaga, lampas-lampas sa ating ulo ang ating pagmamahal sa ating karapatan. Amen. Okay po mga kapatid, pag natutunan po natin 'yan, maunawaan nyo rin, no po, expand. Kaya ang pag-expand mo, natural na lang. Para ka na lang nag-glide. Para kang agila. For those who wait upon the Lord. Di ba? They will raise up like an eagle. Ha? Tayo daw po'y lilipad tulad ng agila. Tayo po'y tatakbo na hindi mapapagod. Amen? Because we know already that we are designed to be successful. We are victorious. Ganyan po tayo dinisenyo ng Panginoon, mga kapatid. Amen? And sabi po dito, tingnan niyo po si Jesus Christ. No, ang ating Panginoong Hesus. Sabi sa Luke 2:52, and Jesus increased in wisdom and stature, in favor with God and man. Alam niyo po, nung binanggit po ito, na po, ikinukwento ni Luke kung papaanong si Jesus Christ ay nag-grow dahil sa batang edad pa lang, si Jesus Christ, alam niya po, at the age of 12 years old, alam niya na ang purpose niya sa buhay. Di po ba nung binalikan siya ng kanyang mga magulang, ni Mary at ni Joseph, nak, ba't mo ginawa sa amin to? Sabi niya, hindi niyo po ba alam na kailangan ko pong gawin, no, ang will ng aking ama dito? Alam niya Alam niya na po mga kapatid. Purpose-driven si Jesus Christ. Bata pa lang. 12 years old. Okay. Mancha-challenge ako ng konti Banda. Ready? Ngayon po, yung 12 years old, anong alam ng bata ngayon? Tandaan nyo mga magulang, malaki ang party natin dyan. Kung bakit ang mga anak natin ay dependent sa gadget, malaki ang party natin dyan. So wake up and move. Magpakatatag tayo sa salita ng Panginoon. Pag-aralan natin ang salita ng Panginoon. Mag-involve tayo sa gawain ng Panginoon. Magpagamit tayo sa salita ng Panginoon. Amen po mga kapatid. Okay? Ano pa po? Yan. Salamat. At conclusion na po ng introduction. Praise God. Ano ang conclusion natin mga kapatid? Ano po? Ano ang conclusion natin? Ang conclusion natin, Christ's workmanship is more than winning a championship. Mga kapatid, the blessing from generation to generation is more than championship, one-time championship. Let the God workmanship in our lives be installed, be materialized, no po? At ito'y maipasa natin sa mga susunod na henerasyon. Let this workmanship of God, yung kanyang mga utos, pamantayan, yung workmanship, yung proseso niya, matutunan po nating mag-submit sa proseso ng ating Panginoon. Ano yun? Number one, unang-una, ang ire-require niya sa atin makinig. Makinig, magpakumbaba, sumunod, magpagamit. Mamamalayan mo, you are being empowered by the Lord. Ginagamit ka na ng Panginoon sa kanyang gawain. Habang ikay ginagamit ng Panginoon, madidiscover mo, meron kang interest. Lord, gusto ko pong umawit. Lord, gusto ko pong umawak ng instrument. Lord, gawin mo akong magaling na preacher kung loloobin mo, Panginoon. Marami po sa ating church na ganyan. Nung una, no po, alam natin na hindi naman talaga yung gift, pero by the grace of God,
Amen po? By the grace of God. So, Christ's workmanship is more than winning a championship. Number 2, Christ's workmanship is the ultimate battleship. Gusto mong, gusto mong lumaban sa gera na meron kang mapapanghawakang tibay, huwag ka nang humiwalay sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen? No matter what. Ano ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos? Kahirapan ba? Tao ba? Ang yayari ba na hindi ka tanggap-tanggap? Nothing can separate us from the love of God. And that's the battleship of the Lord. Amen? And number 3, Proverbs 19 verse 21. Na po, man has many plans in his heart, but the purpose of the Lord shall prevail. Mga kapatid, sa hapong ito, ako man, no? Ako man po'y pinagpala. Marami pong feeding ang banal na spirito. Maraming sinabi po na wala sa original text na ginawa po natin. Panginoon, salamat. Tayo po'y manalangin. Father God, salamat po sa hapong ito sa ginawa mo sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa patuloy mong pagtuturo, pagtatasa sa amin pong mga buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Amin pong inaanyayahan, Lord, palalimin mo pa po ang iyong salita sa aming mga puso at isip. Pababain mo po ito sa aming mga puso. Malakaran namin ito sa aming mga buhay. Panginoon, in the mighty name of Jesus Christ. Sa lahat po ng patuloy mong ginagamit na mga manggagawa sa likod po ng daily life sharing. Kasama na po ang aming mga senior pastors, Pastor Dong, Pastor May, sa kanilang na-receive na mensahe tungkol po dito sa daily life sharing. Lord, empower them. Continuously anoint them. Continuously protect and provide all their needs. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa buhay po namin. Ganon din po, Panginoon, aking dinadalangin sa mga nakapakinig ng iyong salita. Sa mga kaabangers, sa mga kadieles, sa mga bagong bisita. At kung meron man po sa kalagitnaan natin na hindi pa po nakakasigurado na tayo po ay may relasyon sa Diyos, hindi pa po tayo nakakasigurado na tayo po ay may eternal security o salvation sa ating buhay. Pwede niyo pong sundan ang panalangin na ito. Sige po tayo po ay manalangin. Panginoon, sa hapong ito, aking pong naunawaan na aking buhay ay punong-puno ng kahinaan at hindi pagsunod sa iyo. Pero salamat po sa iyong plano sa aking buhay. Salamat sa iyong pagmamahal at pagpapatawad. Lord, patawarin mo po kami. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan mula nang ako'y magkaisip magpahanggang ngayon. Linisin mo po ako, Panginoon, sa lahat ng aking nagawa. Linisin mo po ako, ang aking puso, ang aking isip. Nais ko pong maranasan ng kapayapaan na nanggagaling sa iyo. Sabi mo sa iyong salita sa John 14:27, na ang iyong kapayapaang ibinibigay ay hindi kapayapaan nanggagaling sa Diyos. Hindi kapayapaan nanggagaling sa mundo. Panginoon, at nais kong ang kapayapaang yan ay aking pong maranasan. Panginoong Jesus, sa hapong ito, sa aking isip, sa aking puso, dinideklara ko na ikaw, Jesus, ay akin ng Diyos. Tinatanggap po kita sa aking puso bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Amen. Ako na lamang po mananalangin. Father God, sino man po sa mga nakapakinig ang sumabay sa panalangin na ito, Lord, aking dalangin, pagpalain mo po siya at ang kanyang pamilya. Buksan mo po ang iyong kalangitan. Maranasan po ng kanyang pamilya, hindi pa nila nararanasan kaliwanagan ng buhay at pagpapala. Mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal, baunin niyo po ang pagpapala na nanggagaling sa aming Panginoong Yesus. Sa matamis sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi lang, Amen and Amen and Amen. Maraming salamat po sa ating lahat. God bless po.